Etong kay Marcoleta, eto. Kaya naman pala, no? Kaya naman pala sumisigaw si Marcoleta para mapansin lang. Eh, si Marcoleta, 27, 28, 29, pang 30. Nandoon, naglalaro lang kasi yung pangalan ni Marcoleta eh. Sa mga survey ho. Kaya kahit saan, nakikisakay. Para tumunog din yung pangalan niya at baka sakali na from top 30, umangat man lang kahit top 15. Pero mga kababayan, mali yung diskarte ni Marcoleta. Yung magpapansin na sasabihin, there is nothing as West Philippine Sea. Mga boss, maling-mali. Bakit ho? Eh lalong nadiin. Lalong ayun. Hindi iboboto ng sambayan ng Pilipino. Biruin mo po mga kababayan. Lahat po, halos lahat ng Pilipino, eh, ang sinasabi, atin ang West Philippine Sea. Yung sa kanya, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. Ano ho? Pero galit na galit kay Mima Alicia yan, ano? That is a creation by us. Bigla mo pang maririnig sa kanya, no? Gawa-gawa lang natin yun. Gawa-gawa lang ng mga Pilipino yun. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. So, sa makatwid, mga kababayan, naniniwala si Marcoleta sa 9-dash line na halos buong mundo po ay pinagtatawanan yung 9-dash line ng China, mga boss. Naniniwala si Marcoleta doon? Or baka strategy na lang to, no? Na magpapansin para mapansin. Sabi nga ng ating Pangulo, he is a candidate eh. So he has to grab headlines, di ba? Ngayon, we're talking about him na. Magaling talaga siya. Napuri ka pa, Marcoleta. Pero yung diskarte ho, mga kababayan, napag-usapan siya. Oo. Lumilitaw yung pangalan niya. Pero hindi ibig sabihin natataas yung kanyang survey. Ako ho, nakikita ko dito, mga bossing. Yan pa ho, baka ngayon nasa top 30 si Marcoleta, baka dahil po sa pagkakasabi niya yan, eh baka ilan ba tumatakbo? O baka nasa 40 na yung pangalan niya sa susunod. Tapos kapag yung putek na yan mukhang wala na naman akong pag-asang manalo Biglang, back out na lang po ako. Atras na lang, biglang atras na lang. Di ho ba, mga kababayan? Biglang atras na lang. Wala eh. Nakita ko nga si Marcoleta, mga bossing. Nagpi-picture taking siya. Yung kulay nilang jacket na kulay piatos. Yung nilang kulay jacket, nagpi-picture. Tulala eh, nakaganon. Tinawag ni Binoy. Kadante! Kadante! Tulala eh. Siguro iniisip, ay wala. Hindi ko alam kung saan pupunta yung kandidatura ko. Dapat ba nandito ako? Di ho ba? Lahat ng ginagawa niyang strategy, sumampa doon sa sinasabing peace rally ng Iglesia ni Cristo. Ano po? Meron po mga Iglesia ni Cristo na naumay po sa kanila. Kasi ang sabi ang pinunta ko dito para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas, no? Tapos biglang politika pala ang pag-uusapan dito. Biruin mo with watching nasa side sila Binoy, yung mga padapa, no? Tapos si Marcoleta bumabanat sa gobyerno. Sasabihin hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon na ipatawag yung mga PNP chief ng dating Pangulo para ipagtanggol. Si Bato, sa haba-haba ng panahon pinapatawag sa Kongreso. Wala naman. Hindi naman pumupunta. Di ho ba, mga kababayan?
Kaya ang nakikita ko kay Rodante Marcoleta, sa mga susunod na mga issue at merong isyung matatalakay, panigurado ho ako, sasabit ulit to. Sasabit hanggat hindi umaangat ang kanyang pangalan, mga bossing. Sasabitan niya hanggat hanggat yung pangalan niya nandoon sa pan-30. Sabi nung iba, survey lang 'yan. Okay. Sabi niyo survey lang, di wag natin paniwalaan. Oh. Parang kayo, no, si Bato de la Rosa. Kapag ka nasa pansampu yung pangalan niya, okay. Maganda. Pinapaniwalaan. Pero kapag ka nasa pang 15, survey lang yan. Alam niyo naman na yan na negosyo yung survey. Pagpapabor ko sa kanila, paniniwalaan. Pero kapag ka hindi pabor sa kanila, wala, negosyo lang. O nakita niyo ho yung ugaling DDS, mga bossing? O eto pa, huling-huli sila. O, biruin mo ba naman? Ay, nako. Meron bang mga ganito talaga? Hindi ba kayo nahihiya sa mga ganito, edita nila ng ganyan, mga boss? Mga yan, mga politiko, mga matatalino din yan. Kahit na sabihin mong average yung mga utak niyang mga yan, sabihin mo ng ganun. Pero sinong loko ang magpapakita ng ganito? Sige, pumirma kami ng impeachment. Sige, ibigay ko. Ibigay mo na yan. Maniniwala pa ako. Tinransfer na yung pera doon sa mga kongreso. Pero yung ganito ho, mga bossing. Tapos sasabihin ng mga sasabihin ng mga DDS, putik na yan, tingnan mo yan. Mga talagang kawatan ng bayan, papaniwalaan ho nila. Bakit? Kasi nga ho, mga uto-uto, mga bossing. Tingnan, parang Makagago style lang, di ba si Makagago ganyan ho, mga kababayan? Madaming cash lagi siya. O yung mga vlogger, Diyos ko, bakit hindi na lang gumawa na lang kayo kung talagang gusto nyo kaming mapaniwala sa mga fake news ninyo, Kunyari, gumawa kayo ng conversation, na-transfer ko na sa account mo, ganito, ganyan. Baka pwede pang maniwala kami. Pero yung mga ganito ho, pang uto-uto na lang po yung ganitong diskarte. Nilagyan ng pera, tapos nakangiti, kunyari ganyan, tapos kunyari iaabot na, ano ho ba talaga yung totoong litrato, mga bossing? Ayan. Ibang klase talaga ang DDS.